Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate ng GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Ipagpatuloy po natin ang ating pagsubaybay sa buhay ng ating bida. Kabanata 2131 hanggang Kabanata 2140. Kabanata 2131. Ang daliri ay parang isang meteor, sumusugod sa espasyo bago ang barya. Gaya ng ginawa noon ni Evil Eye, binubuwag ni Hansen ang barya at binubuo ito bilang isang bagong bagay. Nagulat si Evil Eye na nakita na nagawa ni Hansen na gawing alikabok ang kanyang binagong bersyon ng barya, at ang pagkabigla sa eksena ay nagpa-freeze sa mga manunood. Imposible. May ganong kapangyarihan si Dollar. Totoo ba? Gumawa si Evil Eye ng isang bagay na hindi kapanipaniwala, at ngayon kayang pantayan siya ni Dollar. Ang laban na ito ay naging kawili-wili ulit. Ang mga pangyayari ay masyadong mabilis para masundan ng mga manunood. Nakatulala sila sa kawalan ng paniniwala habang binubuwag ni Hansen ang Geno Art sa mga sandali, pagkatapos ay sinimulang gamitin ito upang mas maayos na umangkop sa kanyang mga pangangailangan. Mabilis na gumalaw ang lahat ng mga daliri ni Hansen, at ang mga piraso ng nabasag na barya ay dahan-daang nagsama-sama. Naging isang bagong barya ito. Ngunit ang barya na pinagsasama-sama ni Hansen ay mukhang iba sa binuo ni Evil Eye. Mukhang ginto ito, at lahat ng bakas ng mga ukit na kulay lila na nagpaganda sa barya noon ay wala na. At higit pa rito, ang bilang na ipinapakita sa ibabaw ay 3 sa halip na 1. Dong! Tinapos ni Hansen ang barya at pinaputok ito kay Evil Eye gamit ang isang mabilis na paggalaw ng kanyang mga daliri. Isang gintong liwanag ang sumugod kay Evil Eye sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Kumunat ang noo ni Evil Eye at gumalaw upang dakpin ang barya, ngunit nang hawakan niya ang barya sa pagkakataong ito, ang kanyang katawan ay itinulak pabalik. At pagkatapos, ang bawat hakbang na kanyang ginawa ay nag-iiwan ng malalim, may butas na yapak. Ang buhangin sa paligid niya ay lumulubog. Nahawakan ni Evil Eye ang barya, natamba pabalik ng 4 na hakbang. 4 na hakbang at huminto siya. Putrages. Ginawa nga ni Dollar. Ang barya ay naging mas malakas. Malinaw na ngayon kung paano lalaban ang dalawa. Marami na akong natutunan ngayon. Wow! Ganito ba sila maglaro? Ang laban na ito ng Geno Being Scroll ay maaaring maging pinakasikat sa buong kasaysayan ng Marquez. Ngunit anong Geno Art ang kanilang ginagawa? Natatakot ako na ito ay isang bagay na magagawa lamang ng isang Diyos na piling. At depende pa rin ito kung ang Diyos na piling ay may likas na talento na gamitin ang partikular na art na ito. Kung wala sila, kahit na ang mga iyon ay hindi makakalaro tulad ng dalawang ito ngayon. Bakit ang paraan ng kanilang pakikipaglaban ay ibang-iba sa paraan ng ating pakikipaglaban? Ito ay isang laban sa pagitan ng mga tunay na piling. Hindi ito nagdidikta ng higit na kapangyarihan sa pamamagitan ng simpleng pag-iikot ng mga kamao. Nahuli ni Evil Eye ang barya sa kanyang kamay. Ang kanyang gauntlet ay lubhang napinsala ng epekto, at ang paghawak sa barya ay hindi kasing dali ng dati. Hindi na rin nagsalita si Evil Eye ng pabiro. Pinagpapalutang niya ang barya sa kanyang mga daliri at pinagkalooban ito ng maraming liwanag na kulay lila. Sa huli, nabasag ang barya. Matapos ang barya ay ma-dismantle at ma-rebuild, ang bilang sa ibabaw ng barya ay nadagdagan sa antas na 4. Pang! Inihagis ni Evil Eye ang barya kay Hansen, at agad itong nahuli ni Hansen nang makalapit ito sa sakop. Hindi siya umatras tulad ng kanyang kalaban, bagaman. Kinuha niya ang barya sa hangin na parang walang anumang nakapipinsala dito. Ginagamit ni Hansen ang kanyang kakayahang makita ang mga istruktura ng sequence upang ma-dismantle ang barya, ngunit si Evil Eye ay gumagamit ng ibang paraan. Si Evil Eye ay umaasa sa kanyang kakayahang madama at kontrolin ang mga kapangyarihan ng may matinding katumpakan. Nakita ni Hansen ang likas na ugali ni Evil Eye, at napagtanto niya na ang dalawa sa kanila ay talagang magkaiba sa isa't isa. Si Evil Eye ay nakakapag-dismantle ng kapangyarihan ni Coin sa pamamagitan ng pag-dismantle ng barya na may kamanghang-manghang, ngunit likas na pagiging praktikal. Ganoon din ang paraan ng kanyang pag-reconstruct ng barya. Si Evil Eye ay muling isinilang bilang maraming iba't ibang lahi. Sa kanyang mga panahon na sinasakop ang mga katawan ng iba't ibang lahi, madalas siyang naging Diyos. Ang kapangyarihan na kanyang natutunan, at ang kanyang ginagamit ngayon, ay medyo nakakatakot. Kaya niya nagamit ang kanyang sariling kaalaman upang ma-dismantle, ma-recreate, at ma-modify ang coin. Ang kanyang kapangyarihan ay ganap na nakasalalay sa kaalaman ng isang Diyos, bagaman
Hindi dapat maintindihan ng mga Marquesas ang mga bagay sa napakamalalim na antas. Ito ay dahil sa patuloy na ikot ng muling pagsilang ni Evil Eye. Ang kanyang mga kamangha-manghang kakayahan ay lahat ay dahil doon. Habang ang ikot ng muling pagsilang ay nagbigay kay Evil Eye ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan, nakita ni Hansen ang disbentahan na hindi pinapansin ng lahat. Pagkatapos ng lahat, si Evil Eye ay hindi makakakita ng maayos sa istruktura ng sequence. Ginamit lamang niya ang kanyang kaalaman at ang kanyang mga damdamin upang muling buuin ang coin. Habang si Evil Eye ay maaaring bulag na mag-assemble ng mga istruktura ng sequence na karamihan ay gumagana, ang kanyang mga nilikha ay kulang sa detalye at kasanayan. Kung ang teknik ni Hansen sa pag-rebuild ng Geno Arts ay 100% tumpak, kung gayon si Evil Eye ay 99.99% lamang. Habang ang pagkakaiba ay maaaring maliit at mahirap makilala, tiyak na naroon ito. At nangangahulugan iyon na si Evil Eye ay hindi perpekto. Malapit nang mahirapang talunin ni Evil Eye si Hansen sa ganitong paraan, ngunit hindi alintana ni Hansen na makipaglaban sa kanya sa ganitong uri ng labanan. Sa katunayan, nagpasaya ito sa kanya. Hindi kayang talunin ni Evil Eye si Hansen nang walang tunay na kakayahang magbasa ng mga istruktura ng sequence. Kaya, upang mabayaran, nalaman niyang kailangan niyang idagdag ang kanyang sariling kapangyarihan sa barya sa tuwing kanyang muling bubuuan ito. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos upang madagdagan ang potensyal ng barya. Ibig sabihin ay may isang Diyos na piling na nagmo-modify ng coin para kay Hansen. Mas lalo siyang natuwa na sumama dito. Patuloy nilang pinagpapasa-pasa ang barya sa isa't isa. Sa bawat paghagis, ang bilang na ipinapakita ng barya ay tumataas. At sa tuwing tumataas ang figure, ang kapangyarihan ng bawat paghagis ay nakikitang tumataas din. Sa tuwing nahuli ni Evil Eye ang barya, ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay manginig. Si Hansen, sa kabilang banda, ay nakakahuli ng barya ng may nakakagulat na kadalian. Hindi siya naapektuhan ng barya. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ni Hansen na napalampas ni Evil Eye ang layunin ng coin. Bagaman ang kanyang kalaban ay nagawang muling buuin ang coin, kulang ito sa pagpapakita ng tunay na puso ng coin. Magagamit ni Evil Eye ang coin upang maghagis ng mga pag-atake, oo, ngunit hindi niya magagamit ang mga barya ng kasing ganda ng gusto niya. Kahit na gumawa siya ng isang barya na pumipigil sa mga kapangyarihan, hindi iyon coin. Hindi ito tulad ng tunay na coin na hawak ni Hansen, kung saan ang kapangyarihan ay maaaring mai-stack. Boom! Nang nahuli ni Evil Eye ang barya sa susunod, ang bilang sa ibabaw nito ay 10. Ang kulay lila sa kanyang baluti ay lumalim, ngunit mukhang ang kulay mismo ay nagpupumiglas laban sa bigat. Mukhang napigilan ito ng coin ng labis, at hindi na ito makakapit. Ang mga manunood ay nagyayelo. Sa ngayon, si Evil Eye ay nasa kawalan, at siya ay pinipigilan ni Dollar. Gaano man karami ang iyong pagtatangka na gayahin ang aking gawa, kailangan mong malaman na akin pa rin ang coin, sabi ni Hansen, nakatitig sa kanyang kalaban na may matigas na mga mata. Tumingin si Evil Eye kay Hansen, at ang mga bulaklak na buto sa kanyang baluti ay nagsimulang mamukadkad na parang mga tunay na bulaklak. Isang mas malalim, mas nakakagambalang kapangyarihan ang nagsimulang tumaas mula sa kanyang katawan. Kawili-wili. Biglang ngumiti si Evil Eye nang nakakatakot. Binitawan ng kanyang kamay ang barya, at sa liwanag na iyon na kulay lila, ang barya ay naging alikabok. Ang gintong alikabok ay lumutang mula sa kanyang mga daliri. Mukhang minamaliit kita. Tumingin si Evil Eye kay Hansen. Ang mga bulaklak na buto sa kanyang baluti ay patuloy na namumukadkad. Ang bawat isa sa kanila ay nagpalakas kay Evil Eye. Kabanata 2132. Nang mamukadkad ang mga bulaklak sa baluti ni Evil Eye, ang dami ng kanyang kapangyarihan ay umabot sa isang tunay na nakakatakot na antas. Mas nakakatakot siya kaysa sa gintong katawan ni Dragon 8. Ang iyong kaalaman at kontrol ay mas mahusay kaysa sa akin, tila. Ngunit ano naman? Sa harap ng sapat na dami ng hilaw, pisikal na kapangyarihan, wala kang pag-asa na manalo. Sa huli ay matatalo ka. Malamig na tinitigan ni Evil Eye si Hansen. Ano? Kulang ka sa kasanayan, kaya gusto mong magsimulang makipag-away. Tumawa si Hansen. Ang kapangyarihan at kasanayan ay hindi kailanman naiiba bilang dalawang magkahiwalay na bagay. Ang iyong kaalaman at ang iyong kakayahang kontrolin ang mga pagbabago ng kapangyarihan ay kahanga-hanga, ngunit magagamit mo ba ang talento na iyon sa aktwal na pakikipaglaban? Ang pag-uusap lamang ay walang silbi. Sabi ni Evil Eye, ang kanyang kapangyarihan ay patuloy na lumalaki. Pagkatapos ay halika at subukan mo, sabi ni Hansen. Ha, ito mismo ang gusto ko.
Ang katawan ni Evil Eye ay sumugod kay Hansen na parang isang lilang anino. Ang kanyang mga kasanayan ay hindi mas mahusay kaysa kay Dragon 8, ngunit ang kanyang buong katawan ay nabago sa isang makinang pumatay. Ang mga lilang bulaklak ay nagsimulang lumitaw sa kanyang mga paa at kamay. Gumalaw ang mga ito na parang buhay, at ang tanging layunin nila ay ang habulin si Hansen. Para kay Hansen, si Evil ay ang bihirang uri ng kaaway na nangangailangan ng kanyang buong pagsisikap at atensyon. Hindi siya ang uri ng kalaban na kayang maliitin ni Hansen, kaya't ipinukas niya ang kanyang mga kapangyarihan at inihanda ang Dangshan Sutra at Heavenly Go upang harapin si Evil Eye ng maayos. Plano din niyang gamitin ang Super Spank. Ang paggamit ni Evil Eye ng mga kasanayan ay likido, bagaman patuloy silang nagbabago. Mayroon siyang listahan ng mga pamamaraan, pagkatapos ng lahat. Mayroon siyang mga kasanayan ng Dragon, ng Buddha, ng Destroyed, at iba pa. Ngunit higit pa rito, parang ang bawat kasanayan ay pinagkadalubhasaan. Habang ang lahat ay maaaring may iba't ibang layunin at kahulugan, nagawa niyang pagsamahin ang lahat ng iyon ng walang putol. Ang bawat pamamaraan ay kamangha-manghang ginamit, at ang bawat suntok ay sinusundan ng isang hindi inaasahang pagbabago ng estilo. Ang mga piling tao ay nalilito sa kanilang nakita. Marami sa kanilang mga mukha ang nagbago, lalo na nang mapagtanto nila na nakakakita sila ng mga sulyap ng maalamat na mga pamamaraan ng lahi na kinabibilangan nila. Si Hansen, sa kabilang banda, ay nakipaglaban sa isang ganap na magkakaibang paraan. Ang kanyang mga kasanayan ay napakalinaw. Mukhang simple ang mga ito, ngunit mayroon pa ring lalim na hindi lubos na maintindihan ng mga manunood. Matapos mapanood ang marami sa kanyang mga galaw, naunawaan ng mga manunood kung paano niya ginagamit ang kanyang mga sipa at suntok. Gaano man karami ang pagbabago ni Evil Eye sa kanyang mga pag-atake, saan man hawakan ni Hansen, ang kapangyarihan ni Evil Eye ay magiging alikabok. Ang Super Spank ay nakakapagsira at nakakapag-disintegrate sa bawat istruktura ng sequence na nakikipag-ugnayan dito. Ang katawan ni Evil Eye ay nahati sa dalawa, at parehong katawan ay inatake si Hansen. Walang ilusyon, at ang dalawang anyo ay talagang binubuo ng aktwal na katawan ni Evil Eye. At pareho silang pantay na makapangyarihan. Destroy Ed's Doppelganger. Hindi ba iyon ang teknik na isa lamang sa mga destroyed ang makakapag-aral? Lahat ay nagulat sa pagsisiwalat na ito. Sa susunod na segundo, ang pagkabigla ay naging pagkamangha. Ang dalawang Evil Eye ay muling nahati, at ngayon ay may apat na Evil Eye sa larangan ng digmaan. Ang teknik na Destroy Ed's Doppelganger ay kaya lamang nahatiin ang isang tao sa tatlo dahil sa angkan na may 3 ulo at 6 na braso. Si Evil Eye ay hindi isa sa mga destroyed. Wala siyang 3 ulo at 6 na braso, kaya nagawa niyang hatiin sa 4. Iyon ay medyo nakakatakot. Si Hansen ay hindi pa gumagalaw, bagaman ang Heavenly Go ay patuloy na dumadaloy sa kanyang puso. Ang pakikipaglaban sa 4 na tao ay isang nakakabaliw na bagay na susubukan, ngunit kahit na nahaharap dito, nagawa niyang panatilihin ang kanyang kalmado. Ang 4 na Evil Eye ay nagdulot ng presyon sa pamamagitan ng pagpalibot kay Hansen sa lahat ng panig gamit ang iba't ibang mga pamamaraan. Ang mga maharlika na nanonood ay nalilito sa kanilang nakita, ngunit naunawaan nila na sa kabila ng lahat ng iyon, si Evil Eye ay hindi pa nakakakuha ng higit na kalamangan. Makapangyarihang Evil Eye. Nakakatakot na Dollar. Si Dollar ang nakakapagsira sa anumang kasanayan na kanyang nakikita. Ang mga kapangyarihan ng Evil Breaker ng Dragon ay mahina sa kanya, hindi mo ba naaalala? Arg! Ang lakas niya. Saan nanggaling ang mga taong ito? Hindi ba sila nakakatakot? Ganito ba ang lahat ng tao? Imposible. Kung ang lahat ng tao ay ganito kalakas, hindi ba sila magiging sikat? Tiyak na hindi sila magiging walang pangalan at nalilibing sa misteryo tulad ng taong ito. Sa tingin ko si Dollar ang unang piling tao na nagkaroon ng mga tao sa milyon-milyong taon. Anong kakayahan ang ginagamit ni Dollar? Ang mga mandirigma ay palaging mahina laban sa mga partikular na elemento, ngunit kahit anong Geno art ang gamitin laban sa kanya, kaya niyang sirain ito sa isang iglap. Ito ay nakakatakot sa akin. Sa Sky Palace, sina Thousand Feather Crane at ang iba pa ay nagyayelo. Hinailan ni Yunsui si Yun Changkong at tinanong, Ama, ano ang ginagamit ni Dollar? Paano niya masisira ang bawat kasanayan at gagawing walang silbi ang lahat ng Geno art ni Evil Eye? Dahil may negosyo si Yun Changkong sa Feather, hindi siya nakabalik sa Sky Palace kasama si Hansen. Kung siya ay kasama ni Hansen, hindi sana nawala si Hansen sa pag-atake. Natatakot ako na hindi ko rin maintindihan. Umiling si Yun Changkong. Nang marinig iyon, ang mga kapatid na yun at si Thousand Feather Crane ay nakaramdam ng paglaki ng kanilang mga mata.
Si Dollar ay isang marquis lamang, gaano man siya kalakas. Ngunit gumawa siya ng mga bagay na hindi maintindihan kahit ng isang taong king class tulad ni Yun Changkong. Ito ay isang napakakakaibang sitwasyon, sigurado. Mukhang malungkot si Evil Eye, habang nagaganap ang lahat ng ito. Nadaman niya na ang lawak ng kanyang kapangyarihan ay talagang mas malakas kaysa kay Hansen, ngunit sa tuwing lalapit siya sa tao, ang kanyang mga kapangyarihan ay nasa Syra. Sa kabuuan, napagtanto niya ang isang bagay. Magagamit niya ang kapangyarihang iyon na sumisira sa pakikipaglaban na ganito. Sinisimulan ng isipin ni Evil Eye na si Dollar ay isang uri ng matandang halimaw mula sa nakaraan, at nabuhay siya sa pamamagitan ng muling pagsilang sa parehong paraan na nagawa ni Evil Eye. Para sa kanya, walang ibang paliwanag sa pagganap ni Hansen. Bagaman kaya niyang sirain ang mga kapangyarihan, hindi iyon isang bagay na sapat ang bilis niya upang gawin sa isang tunay na laban. Makikita lamang niya ang mga kahinaan kung may oras siyang suriin ang mga ito. Pang! Sinuntok ni Hansen ang isang Evil Eye, at ang katawan na iyon ay mabilis na nawala. Ang paghuhusga ng Dangshan Sutra at ang Porma Sayon na ginamit ng Heavenly Go ay nagsisimulang magkasama. Si Hansen na ngayon ang kumokontrol sa laban. Biglang natamba si Evil Eye at iniwan ang agarang larangan ng digmaan. Ang dalawang doppelganger na gumagana pa rin ay bumalik sa pangunahing host at muling nagsama sa kanya. Habang hinuhulaan ng lahat kung ano ang gagawin ni Evil Eye sa susunod, ang kanyang noo ay pumutok. Ang ikatlong mata na may 4 na lilang pupil ay lumitaw sa kanyang noo. Sumigaw si Yun Changkong at ang Sky. Sky! Si Evil Eye ay naging isa sa Sky. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ko nakita ang 4 na masasamang mata ni Evil Eye. Nasa loob sila ng kanyang ikatlong Sky Eye. Putrages. Isa siya sa Sky. Ibig sabihin hindi nakikipaglaban si Evil Eye gamit ang kapangyarihan. Para sa Sky, ang pagbubukas ng kanilang ikatlong mata ay nangangahulugan na nagsisimula pa lamang ang mga bagay. Mukhang galit na galit si Evil Eye. Interesado ako kung kaya bang makipagkompetensya si Dollar laban kay Evil Eye na bukas ang kanyang Sky Eye. Tiningnan ni Hansen ang ikatlong mata ni Evil Eye. Ang mga pupil ay parang pamilyar, sa ilang kadahilanan. At ngayon na napagtanto niya na si Evil Eye ay isa sa Sky, ang pakiramdam ng pagiging pamilyar ay lumakas. Sa harap ng napakalaking kapangyarihang ito, ang iyong mga kasanayan ay magiging maliit na mahalaga. Binuksan ni Evil Eye ang kanyang Sky Eye. Ang kanyang kapangyarihan ay tumaas ng napakalaking halaga, at ang lilang liwanag ng kanyang Sky Eye ay nagliyab sa mga lilang bulaklak sa kanyang baluti. Isang apoy ang sumiklab, at nilulun nito ang buong katawan ni Evil Eye. Kabanata 2133. Nang makita si Evil Eye na natatakpan ng lilang apoy, kumunot ang noo ni Hansen. Kapag ang isang Sky ay nagbukas ng kanilang Sky Eye, ang kanilang pangkalahatang lakas ay tataas ng halos isang buong antas. Ang kapangyarihan ni Evil Eye ay nasa itaas na ng inaasahan sa isang marquis, ngunit ngayon na ang Sky Eye ay bumukas, ang kanyang kapangyarihan ay maihahambing sa pinakamalakas na docks. Napakahirap unawain kung paano magtataglay ng isang marquis ng napakalaking lakas. Beats! Hindi nakita ng mga manunood na gumalaw si Evil Eye. Ang narinig lamang nila ay isang tunog, at ang katawan ni Evil Eye ay nagsimulang mawala. Bago pa tuluyang mawala ang kanyang katawan sa lugar na iyon, lumitaw siya ng direkta sa harap ni Hansen. Gumalaw siya ng mas mabilis kaysa sa dapat na posible para sa anumang marquis. Masyadong mabilis para masundan ng sinuman. Gumalaw si Hansen nang gumalaw si Evil Eye. Inihampas niya ang kanyang kamao, at nang lumitaw si Evil Eye sa kanyang harapan, ang kamao ni Hansen ay bumangga sa kapangyarihang inihanda ng kanyang kalaban. Ang kamao ni Hansen ay tumama sa lilang bulaklak na lotus, ginagawa itong alikabok lamang. Nabasag ang gauntlet ni Hansen, at tumulo ang dugo mula sa kanyang balat. Kumunot ang noo ni Evil Eye, gayunpaman. Nagulat siya na nagawa ni Hansen na sirain ang kanyang kapangyarihan, kahit na may lakas na hawak niya ngayon. Ang kapangyarihan ni Evil Eye ay higit na lumampas sa kaya ni Hansen ngayon, ngunit ang Super Spank ay kailangan lamang na bumangga sa isang maliit na lugar upang magsimula ng isang chain reaction na magwawalis ng isang istruktura ng sequence. Ang pagbagsak ay lalakas habang tumatagal. Maliban kung ang kapangyarihan ni Hansen ay hindi sapat upang samantalahin ang mga kahinaan ng isang partikular na istruktura, walang wastong dahilan para mabaigo ang Super Spank na sirain ang anumang bagay. Sa ngayon, hindi bababasa, nagawa ni Hansen na sirain ang mga istruktura ng sequence. At nangangahulugan iyon na si Evil Eye ay hindi pa lubos na isang nakakapagbanta na banta. Ang pinaka nagbabanta kay Hansen, gayunpaman, ay ang bilis ni Evil Eye matapos buksan ang kanyang Sky Eye. Kahit siya ay hindi kayang sundan ang galaw ni Evil Eye.
Kailangan niyang gamitin ang kanyang Dangshan Sutra upang hulaan kung saan lilito si Evil Eye at ang Forma Sayo ng Heavenly Go upang kontrahin ang kanyang mga pag-atake. Kung hihintayin niya si Evil Eye na gumawa ng isang hakbang bago tumugon, huli na para kay Hansen na harangan ang kanyang mga pag-atake. Si Evil Eye ay lumitaw ng hindi mahuhulaan, tulad ng isang multo na papalapit kay Hansen mula sa lahat ng direksyon. Ang mga lilang bulaklak ay patuloy na kumikislap malapit sa kanya. Sa tuwing susuntok si Hansen, isang lilang bulaklak ang mawawala. Ngunit habang maraming bulaklak ang nalalanta, ang mga piling tao na nanunood ng laban ay nahihirapang maunawaan kung ano talaga ang nangyayari. Maraming tao ang napansin na si Evil Eye ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa dapat na posible, syempre. Ngunit bukod doon, hindi nila talaga masabi kung ano ang espesyal sa laban sa pagitan ni Dollar at Evil Eye. Ama, may punto ba sa kanilang pakikipaglaban ng ganito kabilis? Si Yun Sui, na nalilito, ay nakaramdam ng pagnanais na tanungin si Yun Changkong. Bumantong hininga si Yun Changkong at nagsabi, kung si Lone Bambo ay sumali sa kanyang laban, maaaring hindi niya rin kayang talunin si Dollar. Lahat ng mga kapatid na yon at ang iba pa ay nagulat. Si Lone Bambo ay parang Diyos sa kanila. Hindi inaalis ang kanyang paningin sa laban, sinabi ni Yun Changkong, ang kanyang bilis at kapangyarihan ay tiyak na hindi umaabot sa pamantayan na itinakda ni Evil Eye, ngunit hawak pa rin niya ang kanyang sarili. Hindi naman siya dinudurog. Ang katotohanan ito lamang ang nagpapakita sa kanya ng napakahusay. Ang kanyang bilis at kapangyarihan ay mas mababa kaysa kay Evil Eye. Hindi ko masabi. Akala ko pareho sila, nalilitong sabi ni Yun Sui. Ganyan ang hitsura nito sa ibabaw, ngunit oo, si Dollar ay hindi kayang mapantayan ang bilis ng kanyang kalaban. Mas masahol pa, mas kaunti ang kanyang kapangyarihan kaysa sa kanyang karibal, sabi ni Yun Changkong. Bakit parang pantay sila, kung gayon? Tanong ni Yun Sui. Iyon ang dahilan kung bakit kahanga-hanga si Dollar. Nagpos si Yun Changkong sandali. Bagaman hindi ninyo ito nakikita dahil sa bilis ng laban, si Dollar ay gumagalaw bago sumuntok si Evil Eye. Parang may clairvoyance siya. Mukhang alam niya kung ano ang gagawin ni Evil Eye bago pa man siya gumawa ng isang hakbang. Umaatake siya kung saan pupunta si Evil Eye, sa halip na kung nasaan siya. Ganyan nananatiling balanse ang laban na ito. Ibinalik ng mga kapatid na yun at ng iba pa ang kanilang atensyon sa laban, sinusubukang maunawaan ito. Si Thousand Feather Crane, na kasing gulat ng iba, ay kailangang magtanong, hindi ba iyon ang makikita mo sa textless book? Isa ba si Dollar sa Sky na nagsanay ng textless book? Hindi niya ginagamit ang textless book. Bagaman nakakakita ako ng ilang pagkakatulad, hindi sila pareho. Umiling si Yun Changkong. Kahit na kaya niyang hulaan ang mga galaw ni Evil Eye, paano niya kaya pananatilihin ang balanse kung ang kanyang kapangyarihan ay mas mababa pa rin? Hindi naintindihan ni Yun Susang ang bahaging ito. Aaminin ko, hindi ko rin maintindihan iyon. Si Dollar ay dapat may napakahusay na kasanayan upang labanan ang isang taong mas malakas kaysa sa kanya, sabi ni Yun Changkong. Ang bawat lahi ay gumagawa ng kanilang makakaya upang suriin ang laban na nagaganap sa pagitan ni Dollar at Evil Eye. Gusto nilang lahat na pag-aralan ang coin, ngunit ang buong pagganap ni Dollar ay isang mas mahusay na paksa para sa pag-aaral kaysa sa kanilang naisip na posible. At ang mga Diyos na miyembro ng madla ay pinakanahuhumaling sa laban. Ang isang purong pisikal na laban ay walang kahulugan sa mga manunood na iyon, ngunit ang paggamit ng mga pino na pamamaraan sa isang matagal na tunggalian. Iyon ay isang bagay na nais na makita ng mga Diyos na piling. Ang apat na pupil sa Sky Eye ni Evil Eye ay maliwanag, at ang kanyang bilis at kapangyarihan ay patuloy na tumataas. Si Hansen ay nahihirapang panatilihing napapanahon sa laban. Ang Super Spank ay malakas, at gayon din ang Dangshan Sutra at Heavenly Go. Ngunit kapag ang kalaban ay nakakuha ng napakaraming lakas, ang kanilang bisa ay nababawasan. Pinanatili ni Hansen ang kanyang kalmado, gayunpaman, sa kabila ng mga sugat na kinokolekta ng kanyang mga kamao. Ang mga sugat ay napakarami kaya ang kanyang mga buto na nababad sa dugo ay nagiging nakikita sa pamamagitan ng kanyang napunit na laman. Iyon ang pinsalang kailangan niyang pagtiisan upang patuloy na sirain ang mga istruktura ng sequence ng kanyang kalaban. Para itong paghila ng mga pamangwit na PC. Imposible na pigilan ang isang bagay na napakapino at matigas mula sa pagsakit sa iyo. Ngunit ang kalooban ni Hansen ay hindi nagbabago. Walang sandali ng pagpos, ang kanyang kaguluhan ay nanatiling matatag. Ginamit ni Hansen ang Dangshan Sutra at sinira ang susunod na istruktura ng sequence.
Nagawa niyang hulaan ang mga pag-atake ni Evil Eye, at ang buong mundo sa pamamagitan ng mga mata ni Hansen ay nagiging isang serye ng mga sinulid na maaari niyang sundan. Sa ilalim ng lumalaking banta mula kay Evil Eye, pinatakbo ni Hansen ang Dangshan Sutra ng buong lakas. At ang presyong ito ay magdudulot sa kanyang Dangshan Sutra na maabot ang Marquis. Nang magbago ang Dangshan Aura, ang oras mismo ay naging nakikita. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita ni Hansen ang oras, hindi lamang nadama ito. Noong una, nakikita ni Hansen ang paggalaw. Ngayon, nakikita na niya ang aktwal na mga timeline. Sa mga mata ng normal na tao, ang isang taong naglalakad ay isang tao lamang. Sa mga mata ni Hansen, habang ang isang taong iyon ay naglalakad, ang imahe ng taong iyon ay kumalat na parang mga anino sa paligid nila. Oras. 1 segundo bago. 2 segundo bago. 3 segundo bago. Ang timeline ay kumalat sa 3 dimensyon, na nagpapahintulot kay Hansen na makita ang mga opsyon na hindi pa niya naisip noon. Nang magbago ang mga kapangyarihan ng Dangshan, ang mga damdamin ay naging mas malakas din. At ang mga timeline na nakikita niya ay umaabot sa lahat ng direksyon. Napahinga siya, nakakakita ng higit pa sa kanyang naisip na posible. Kabanata 2134. Habang lumalakas ang kanyang Sky Eye, mas lalo pang pinaghirapan ni Evil Eye si Hansen. Habang kaya itong tiisin ni Hansen sa ngayon, hindi niya magagawa ito magpakailanman, isang bagay lamang ng oras bago masira ang kanyang mga kamay. Nabutas na ang mga ito hanggang sa buto, pagkatapos ng lahat. Mukhang nasasabik si Evil Eye. Ang lilang liwanag ng kanyang 4 na masasamang mata ay kumikinang, at ang kanyang bilis at kapangyarihan ay mas lalo pang tumataas. Gustong-gusto niyang tapusin ang taong may lakas ng loob na makipaglaban sa kanya ng matagumpay. Nakita ng mga manunood na si Dollar ay hindi masyadong maayos. Mababa ang kanyang lakas at bilis. Kahit na ang kanyang mga kakayahan ay makahabol ng maayos kay Evil Eye, may posibilidad na ang kanyang katawan ay nakaranas na ng napakaraming pinsala. Panahon na para ideklara ang isang nagwagi. Bumantong hininga ang isa sa mga nanunood na piling tao at mukhang nalulungkot. Ang pagganap ni Dollar ay hindi mas mababa kaysa kay Evil Eye. Siya ay isang ordinaryong Marquis lamang, habang si Evil Eye ay isang matandang halimaw na, sa lahat ng karapatan, ay hindi dapat pinayagang makipagkompetensya sa iba. Hindi dapat siya ikinategorya kasama ng ibang mga Marquises. Hindi patas. Dapat na maging labis na mapagmataas si Dollar dahil nakipaglaban siya ng maayos. Inisip ng mga nobles at ng mga kings na ito ay isang malaking kahihiyan, at maraming tao ang natural na nakikiramay sa underdog. Sa laban sa pagitan ni Dollar at Evil Eye, sinusuportahan nila si Dollar. Siya ang mas mahina sa dalawa, ngunit nakipaglaban siya ng may nakakaantig na tapang. Kaya, ang mga puso ng maraming kings at dogs ay sumuporta kay Dollar. Ngunit ngayon, ang sitwasyon ay halata na. Bagaman si Dollar ay isang henyo, ang kanyang katawan ay mas mahina pa rin kaysa sa halimaw na kanyang nakalaban, si Evil Eye. Sa laban na ito ng mga katawan, natalo siya. Habang malungkot na bumantong hininga ang lahat, nakaramdam si Evil Eye ng biglaang pag-aalala. May kakaiba kay Hansen. Ang pag-aalalang iyon ang nagparamdam sa kanya na mas gusto pang patayin si Hansen. Gusto niyang patayin si Hansen para matapos na ang takot na ito. Si Hansen ay napipigilan at dumudugo ang kanyang mga kamao. Ang mga buto ng kanyang mga kamay ay mukhang handa ng sumuko. Ngunit sa loob, si Hansen ay nakakaramdam ng ibang-iba. Sa katunayan ay medyo nasasabik siya. Ang Dangshan Aura ay nagsasagawa ng huling pagbabago. Ang proseso ng pag-level up sa Marquis ay magiging kumpleto anumang segundo ngayon. Kakaiba. Sa Sky Palace, pinanood ng leader si Hansen na makipaglaban na may kakaibang ekspresyon. Ano ang kakaiba? Tanong ng babaeng may itim na maskara. Si Dollar ay magkakaroon ng breakthrough, sabi ng leader ng Sky Palace. Breakthrough. Sa tingin ko ay hindi posible na mag-level up sa loob ng Geno Being Scroll. Kahit na naging duke siya, mapapigilan pa rin siya ng mga panuntunang nagbubuklod sa kanya doon. Magtatapos lamang siya ng pag-akyat matapos umalis sa Geno Being Scroll. Nangyari na ito noon, kaya bakit ka biglang nagulat? Kumunat ang noo ng babaeng may itim na maskara. Umiling ang leader ng Sky Palace. Ang kakaibang bagay ay sa tingin ko ay hindi siya magle-level up para maging isang duke. Ang babaeng may maskara ay mukhang nagulat. Sabi niya, ibig mong sabihin si Dollar ay may dalawang talento. May dalawa siyang Geno armaments. At ibig mong sabihin na ang isa pa ay nagiging Marquis mula sa ranggo ng Earl. Tumango ang leader ng Sky Palace at nagsabi, mukhang ganoon nga. Ang babaeng may maskara ay natigilan.
Double talents. At ang isa sa kanyang mga kasanayan ay kaya makipaglaban kay Evil Eye sa ganitong paraan. Isa rin ba siyang muling isinilang na halimaw? Wala nang sinabi pa ang leader ng Sky Palace. Tahimik niyang pinanood ang laban. Karamihan sa mga nobles ay hindi nakasamsam sa nangyayari, ang mga piling tao lamang tulad ng leader ng Sky Palace ang nakakaunawa sa sitwasyon. Kawili-wili. May dalawa siyang talento. Umupo si Asia sa kanyang trono, umiinom ng alak habang pinapanood si Dollar na makipaglaban. Mukhang galit siya. Kumunat ang noo ni Burning Lamp Alpha at nagsalita sa kanyang sarili. Double talents. At ang isa sa kanyang mga kasanayan ay napakalakas na. Sino ang taong ito? Hindi ito maaaring isang lahi na kakapasok lang, hindi ba? Lahat ay nakatuon sa laban na ito ngayon. Karamihan sa mga nobles ay naisip na ang laban ay naayos na, at ilang piling tao lamang ang nakakakita ng umuusbong na pagbabago sa ilalim ng ibabaw. Si Evil Eye ay nagsisimulang magkasakit. Nakikita niya ang nangyayari kay Hansen, ngunit wala siyang magagawa upang pigilan ito. Boom! Sa gitna ng mabaliw na laban na iyon, ang katawan ni Hansen ay lumiwanag ng bigla ang kapangyarihan. Hindi nakita ng mga manunood ang kapangyarihang iyon gamit ang kanilang mga mata, ngunit nakita nila ang mga pagbabagong nangyayari sa katawan ni Hansen. Pagkatapos noon, ang mukha ni Hansen ay napuno ng ginhawa, na parang inalis niya ang isang mabigat na pasan na napilitan siyang buhatin. Ang kanyang buong katawan ay lumiwanag, na parang muling isinilang siya. Ang mga pag-atake ni Evil Eye ay biglang mukhang mas mahina. Parang ang bagyo kay Hansen ay nabawasan sa ilang patak ng tubig. Hindi na niya mapigilan si Hansen, na tahimik na nakatayo. Ang presensya ni Hansen ay napigilan, ngunit ngayon ay inilabas na ng buo. Nagparamdam ito kay Evil Eye na kumikirot, at ang lahat ng kanyang mga instinto ay sumisigaw na nasa panganib siya. Ano ito? Si Dollar ay nagkaroon ng breakthrough. Akala ko hindi ka makakapag-level up sa Geno Being Scroll. Hindi ito maaaring isang bagong antas. Tinatanggihan ng Geno Being Scroll ang kakayahang mag-level up. Hindi, tiyak na nagle-level up siya. Nangloloko ba si Dollar? Paano siya makakapag-level up sa Geno Being Scroll? Putrajes. May pabor ba sa kanya ang Geno Being Scroll? Binigyan ba siya ng eksklusibong pahintulot na mag-level up dito? Kahit na mananalo siya bilang isang duke. Hindi niya mananalo ang korona ng Marquis. Iyon ay panloloko. Ang buong mundo ay nagulat sa kanilang nakita. Hindi nila sigurado kung ano ang dapat isipin tungkol dito, dahil mukhang peking-peke ito. Nag-level up siya sa loob ng Geno Being Scroll. Hindi siya duke. Ito ay isang double talent, may double talent siya, at ang kanyang isa pang talento ay naging Marquis. Putrajes, hindi ito maaaring mangyari. Put angina. Totoo ba? May dalawang talento si Dollar. At isa lang ang ginagamit niya para labanan si Evil Eye buong araw. Baliw. Baliw. Ang mundong ito ay baliw. Put angina. Isa pang halimaw. At nakaramdam lang ako ng awa para sa kanya. Ang pagsisiwalat na si Dollar ay may dalawang talento ay dumaan sa mga manunood na parang isang malakas na alon. Ang kanyang isa pang talento ay nagle-level up lamang ngayon. Marami sa mga nobles ang hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Boom! Ang Dangshan aura ay biglang lumiit. Ang mundo ay mukhang kakaiba sa mga mata ni Hansen. Sa susunod na segundo, itinaas niya ang kanyang daliri. Umuungal si Evil Eye at sumugod. Ang kanyang lilang apoy ay nagninangas ng mabaliw, at kinokolekta niya ang lahat ng kapangyarihan na kaya niya upang labanan si Hansen. Ngunit habang naglapit ang dalawa, biglang nawala si Hansen. Sa sandaling iyon ng lampasan ni Hansen si Evil Eye, lumitaw siya sa likuran nito at walang sugat. Si Evil Eye ay nakatayo na nakatalikod kay Hansen, at wala siyang sapat na oras upang lumingon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Katsa! Ang puti at lilang baluti ay nabasag. Sa loob ng isang segundo, lahat ay naging alikabok. At habang nawala ang helmet ni Evil Eye, nakita ng mundo ang kanyang tunay na mukha. Kabanata 2135. Lone Bambo. Biglang namutla ang mukha ng leader ng Sky Palace. At hindi lamang ang leader ng Sky Palace ang nakakaramdam nito. Lahat ng nanunood ng laban ay nagulat. Sa likod ng tabing ng puti at lilang baluti, ang nakikipaglaban ay si Lone Bambo ng Sky Palace. Hindi pinapayagan ng isang tao na pumasok sa Geno Being Scroll sa ilalim ng dalawang magkaibang pagkakakilanlan. Si Lone Bambo ay nakita ng nakikipagkompetensya na, kaya hindi siya maaaring si Evil Eye na nagkukunwari. Pagkalipas ng isang sandali o dalawa, ang pag-unawa sa kung ano talaga ang nangyari ay nagsimulang maayos. Ang leader ng Sky Palace ang may pinakamabilis na reaksyon sa kanilang lahat.
Sinuntok niya ang mesa sa kanyang harapan, na may puwersang nagpaalis nito sa alikabok. Ang kanyang boses na puno ng galit, ay sumigaw, Evil Eye. Wala akong pakialam kung ano ka, para sa paglabag na ito, papahirapan kita. Napakakaunting bagay ang maaaring magparamdam sa leader ng Sky Palace na kumilos ng ganoon, ngunit si Lone Bambo ay isa sa mga iyon. Alam na ngayon ni Hansen kung bakit ang pagtingin kay Evil Eye ay nagpuno sa kanya ng isang nakakabahalang pakiramdam ng pagiging pamilyar. Ito ay dahil ang kanyang kalaban, sa ilang kapasidad, ay si Lone Bambo. Hindi, ito ay ang katawan lamang ni Lone Bambo. Kaya pala hindi sumali si Lone Bambo sa laban. Tinitigan ni Hansen si Evil Eye, na nakasuot ng anyo ng isang taong pamilyar. Tinitigan ni Evil Eye si Hansen, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng kasamaan. Isang malupit na lilang apoy ang nagsimulang sumiklab mula sa kanya. Mabuti, napakaganda. Itinulak mo ako ng ganito kalayo, ikaw lamang ang nakagawa nito sa mahigit 1,000,000 taon. Yumigkas ang boses ni Evil Eye sa isang siwang sa kanyang nakakuyom na panga. Ang paraan ng kanyang pagsasalita ay nagparamdam ng panginginig sa mga manunood. 1,000,000 taon na ang nakararaan mula noong nadama ni Evil Eye ang posibilidad ng kamatayan. Kung hindi niya ginamit ang isang ipinagbabawal na kapangyarihan upang maiwasan ang huling pag-atake na iyon, siya sana ay naging alikabok kasama ang kanyang baluti sa ilalim ng puwersa ng Super Spank. Ngunit ginamit niya ang ipinagbabawal na kapangyarihan, at nangangahulugan iyon na pumasok siya sa isang mode na medyo pasibo. Sa Sky Eye ni Evil Eye, ang mga pupil na parang bulaklak ay nagsimulang malanta. May isang bagay na tumutulo, lumalangoy sa paligid ng mata habang dumarating. Dahil sa pagbabagong iyon, ang kanyang katawan ay nagsimulang maglabas ng lilang usok. May isang taong maglalagay sa iyo sa iyong lugar sa huli. Mangyayari ito sa pangalawa at pangatlong pagkakataon din. Umupo ka lang at masanay ka na, sabi ni Hansen, ang kanyang boses ay malungkot. Kanina, nahihiya siyang hindi niya napatay si Evil Eye. Ngayon, labis siyang nagagalak na hindi niya nagawa. Kung ang kanyang pag-atake ay matagumpay, ang katawan ni Lone Bambo ay masisira. Hindi alam ni Hansen kung ano talaga ang nangyayari, ngunit naramdaman niya na ang katawan ay talagang pag-aari ni Lone Bambo. Tama ka. Ito ay tiyak na mangyayari minsan, ngunit ikaw at ako ay magkaiba. Wala kang pagkakataon sa pangalawa o pangatlong pagkakataon, dahil isang beses ka lamang mamamatay, sabi ni Evil Eye. At pagkatapos, ang lahat ng apat niyang lilang mata ay nabasag. Apang kapangyarihan ang sumikat mula sa kanyang mga mata, na pagkatapos ay naging mga lilang kristal. Para silang may kintab na lilang hiyas. Ang ilang mga lilang marka ay nag-ukit ng kanilang daan sa katawan ni Evil Eye, at pagkatapos ay sumiklab ang mga apoy mula sa mga ito. Ang mga lilang bulaklak sa kanya ay nagsimulang maging totoo rin, nagbabago mula sa buto hanggang sa tunay na halaman. Ang mga talulot ay kumalat sa kanyang katawan, na nag-uugnay upang bumuo ng isang bagong hanay ng baluti. Umuungal si Evil Eye sa kalangitan sa itaas. Ang mga lilang ilaw ay pagkatapos ay nagsama-sama upang lumikha ng dalawang lilang pakpak ng paru-paro. Ang mga pakpak ay may simbolo ng isang mata sa mga ito, at kumikinang ang mga ito ng lila. Nang lumitaw ang baluti ng bulaklak at ang mga pakpak ng paru-paro, ang mga kapangyarihan ni Evil Eye ay nagsimulang tumaas sa dami. Napakahirap unawain kung gaano siya kalakas. Purple Eye Butterfly. Marami sa mga matatandang tao na nanunood ng laban na ito ay hindi mapigil ang matigilan sa pangalan. Si Evil Eye ay talagang Purple Eye Butterfly. Siya ang asterisk S-Shoal na iyon. Sa madilim na lupain ng Sacred, tiningnan ni Old Eagle si Evil Eye at kinuyam ang kanyang mga panga. Hindi pa siya patay. Kumunat ng husto ang noo ni Auntie May. Sa Sky Palace, ang babaeng may maskara ay sumigaw din. Isa sa 10 general ng Sacred. Purple Eye Butterfly. Siya si Evil Eye. Ngayon ay sa wakas ay may katuturan na siya ay muling isinilang ng maraming beses sa mga edad. Ang leader ng Sky Palace ay galit pa rin, at yumagal siya, kahit na siya ay muling isinilang na leader ng Sacred, inilagay niya ang kanyang maruruming kamay sa aking estudyante. Para sa krimeng iyon, papatayin ko siya mismo. Sa Buddha Planet, si Burning Lamp Alpha ay nakaramdam din ng pagkabigla. Ang general ng Sacred na si Purple Eye Butterfly ay hindi pa patay. Kawili-wili ito. Si Purple Eye Butterfly ay tumira sa isang kokon, upang maging isang paru-paro. Ito ang dahilan kung bakit siya halos immortal. Ngunit sa tuwing siya ay muling isinilang, hindi niya kailanman matapos ang huling hakbang. Sa bawat oras, hindi na siya makakapunta pa sa pagiging Diyos. Sa isang black hole, malamig na tumawa si Demon Alpha sa kanyang sarili. Tiningnan niya ang tao ng may paghamak.
Lahat ng mga piling tao ng universo ay tiningnan ang tunay na anyo ni Evil Eye sa maraming iba't ibang paraan. Lahat sila ay may iba't ibang iniisip tungkol sa kanya. Ang katawan ni Evil Eye ay patuloy na nagbabago. Tiningnan niya ang kanyang kalaban, si Hansen, at galit na nagsabi, gusto kong makahanap ng mas malakas na katawan bago maging isang paru-paro. Gusto ko itong pagsamahin sa host, ngunit dahil sa iyo, kailangan kong sayangin ang aking anyong paru-paro sa maliit na sisidlan na ito. At higit pa rito, hindi ko na makikita ang aking sarili ng isa pang host ngayon. Mabuti na rin iyon, sa palagay ko. Sa palagay ko ay sapat na ang katawang ito, sa sandaling pagsamahin ko at maayos na maisama ito. Gamit ang kombinasyon ng kapangyarihan na iyon, dapat kong mapatay ka. Habang nagsasalita si Evil Eye, ang mga lilang simbolo na nagpaganda sa kanyang mga pakpak ng paru-paro ay naging napakaliwanag. Isang kakaiba, malaking pag-ikot ang nagsimulang lumitaw. Isang liwanag ang nagbababad sa buong lugar sa maraming sinag nito. Mukhang imposibleng maiwasan ang liwanag na iyon, ngunit nagtipon si Hansen ng maraming kapangyarihan upang subukang itaboy ang pag-atake nito. Ngunit wala sa kanyang ginawa ang gumana, sapagkat naramdaman niya ang liwanag na tumago sa kanyang katawan. Naramdaman ni Hansen na parang siya ay nakagapos. Wala na siyang kontrol, at hindi niya man lang maipikit ang kanyang mga mata. Lagi nang nagulat si Hansen na ang kanyang katawan ay hindi mahina kaysa sa katawan ng isang Evil Breaker Dragon, ngunit ang mga kapangyarihan ng pagsesil ay hindi gumagana sa kanya. Sa kabila nito, ang liwanag na nagmula sa mga pattern ng mata ay sapat na upang tumago sa kanyang mga depensa at isara siya. Ang liwanag na iyon ay masyadong malakas upang ilarawan ng maayos. Nais ni Hansen na gamitin ang kanyang sariling kapangyarihan upang makatakas sa bilis ng liwanag na iyon, ngunit ang paggawa nito ay walang silbi. Hindi niya kaya sirain ang mga highlights ni Evil Eye. Ang purple highlight ay hindi isang ordinaryong teknik sa pagsesil. Kahit na ang isang Diyos na piling ay mahuli nito, wala silang magagawa na magpapahintulot sa kanila na makatakas. Si Dollar ay isang marquis lamang, at ngayon hindi na niya kayang umasa na mapunit ang kanyang sariling papel upang makatakas. Ang Purple Eye Butterfly ay makakagawa ng anumang nais niya ngayon. Malungkot na tumingin ang leader ng Sky Palace. Tinitigan niya si Purple Eye Butterfly, iniisip ang mga paraan kung saan maaari niyang patayin si Purple Eye Butterfly ng tuluyan. Malamig na tiningnan ni Evil Eye si Hansen at inihampas ang kanyang mga lilang pakpak. Lumipad siya patungo kay Hansen, kinagat ang kanyang mga ngipin, at nagsabi, pagsisisihan mo ang pag-iral mo. Lumipad si Evil Eye ng direkta sa kanyang harapan, at hindi pa rin kayang makatakas ni Hansen sa puwersang nagbubuklod sa kanya. Bumantong hininga siya at naisip sa kanyang sarili, mukhang ang tanging opsyon ko ay ang gamitin ang Super God Spirit Body para makalabas dito, ngunit kahit na gawin ko iyon, hindi ko maisip ang isang paraan kung saan ko maaaring iligtas si Lone Bambo. Hindi naman ako makakapatay sa kanya. Ngunit noon din, wala nang pagpipilian si Hansen. Nang gagamitin na niya ang kanyang Super God Spirit Mode, bigla niyang nakita si Evil Eye na huminto sa kanyang harapan. Ang lilang kristal na mata sa kanyang noo ay nagsimulang dumyugo. Kabanata 2136. Putrajes. Sa ganitong oras, tanong ni Evil Eye, ang kanyang mukha ay namimilipit. Ang kanyang katawan ay huminto ng tuluyan, at lumutang siya sa hangin sa itaas ni Hansen. Itinaas niya ang kanyang kamay upang hawakan ang ikatlong mata, ngunit gaano man niya ito pinindot, ang mata ay ayaw tumigil sa pagdurugo. Ang pulang kulay ay kumalat sa mata, lumalaban sa lagda na kulay lila na sumusubok na mapanatili ang kontrol. Pang! Si Evil Eye ay nahulog mula sa kalangitan. Nang tumama siya sa lupa, ang kanyang mga tuhod ay tumama ng husto sa buhangin. Ang liwanag na sumisikat mula sa kanyang mga pakpak ay pinakawalan ng kanilang pagkakahawak kay Hansen, nilalaya siya. Iyon ay dapat, iyon si Lone Bambo. Ang kanyang kalooban ay hindi nawasak ng Purple Eye Butterfly. Sigaw ng babaeng may maskara. Hahaha, maganda. Iyan ang aking estudyante, para sa iyo. Isang hindi pangkaraniwang tawa ang pinakawalan ng leader ng Sky Palace. Ang mabangis na kalooban ni Lone Bambo ay naroon pa rin. Kahit ang isang matandang halimaw na tulad ni Purple Eye Butterfly ay hindi kayang pigilan ang kanyang sariling kalooban na magpatuloy. Tumingin si Burning Lamp Alpha, lubos na nagulat. Oh, hindi. Habang ang ibang mga tao sa Sky Palace ay nagniningning sa tuwa, isang biglaang sigaw ng takot ang pinakawalan ni Yun Sushang. Ano iyon, ate? Ang kalooban ni Kuya Bambo ay naroon pa rin. Hindi ba iyon isang magandang bagay? Tumingin si Yun Suyi kay Yun Sushang na may malaking pagkalito. Ang mga kilay ni Yun Sushang ay nagkunot sa pag-aalala. Oo,
Mabuti na ang kalooban ni Lone Bambo ay naroon pa rin, ngunit siya ay nasa gitna ng isang laban. At nangangahulugan iyon na huminto siya sa pakikipaglaban sa kanyang kalaban. At dahil malaya na si Dollar, wala nang mas malaking pagkakataon para sa kanya na patayin si Evil Eye. Ngunit kung sisirain niya si Evil Eye, sisirain niya rin si Lone Bambo sa proseso. Bago pa siya matapos magsalita, biglang naunawaan ng lahat kung ano ang kanyang tinutukoy. Iyon ang nagpalit ng kanilang kaguluhan sa takot. Ang dalawang magkasalungat na puwersa ay gumagamit ng lahat ng kapangyarihan na kaya nilang makuha. Si Dollar ay naipit lamang ni Evil Eye, at kung ang kalooban ni Lone Bambo ay hindi lumitaw ng panahong iyon, tiyak na wawasakin siya ni Evil Eye. Ngayon na malaya na si Dollar at nawala ng kontrol si Evil Eye, ito ang kanyang pinakamagandang pagkakataon upang puksain si Evil Eye, minsan at para sa lahat. Si Dollar ay nakaligtas lamang sa kamatayan, kaya bakit siya mag-aatubiling tapusin ang laban na ito? Lahat sa Sky Palace ay nag-aalala. Natatakot sila na kung papatayin ni Dollar si Evil Eye, si Lone Bambo ay mawawala kasama niya. At ang mga tao sa Sky Palace ay hindi lamang ang mga manunood na nakakaramdam ng ganito. Naintindihan ng mga manunood ang nangyayari, at kinilala nila ang mga nakataya. Kung susuntok si Dollar, ang buong pangyayari ay matatapos. Si Evil Eye ay nabalisa sa paghampas ng kalooban ni Lone Bambo. Masyado siyang naliligaw ng pansin upang kontrahin si Dollar ngayon, kaya pinakamabuti para kay Dollar na patayin siya kaagad habang may pagkakataon pa siya. Si Dollar at Evil Eye ay ilang metro lamang ang pagitan, ngunit walang mahuhulaan kung ano ang mangyayari sa susunod. Alam lamang nila na si Dollar ang magdedesisyon, dahil ang bola ay nasa kanyang korte na. Hindi gumalaw si Dollar, bagaman. Tiningnan niya lamang si Evil Eye, na nakaluhod sa kanyang harapan. Hindi mukhang may balak siyang umatake. Ang pakikipaglaban ay walang silbi. Sumuko ka na, sigaw ni Evil Eye, ang kanyang Sky Eye ay kumikinang ng lilang liwanag. Ngunit sa susunod na segundo, ang Sky Eye ni Evil Eye ay naging pula. Pagkatapos, ang boses ni Lone Bambo ay umalangaw-ngaw sa kanyang bibig. Matagal na akong naghintay, at sa wakas ay nagpasya kang lubos na pagsamahin ang iyong sarili sa aking katawan. Walang lugar na tatakasin, kahit na gusto mo. Sa tingin mo ba kaya mo akong labanan? Ang Sky Eye ay naging lila, at nangyari iyon, ang boses ni Evil Eye ang nagsalita. Ang Sky Eye ay patuloy na kumikislap sa pagitan ng mga kulay na lila at pula. Ang mga kalooban ni na Evil Eye at Lone Bambo ay patuloy na lumalaban sa isa't isa. Mukhang isang napaka-intense na labanan, habang ang mga kontrol para sa kanilang pinagsamang sisidlan ay patuloy na nagpapalit sa pagitan ng dalawa. Ang mga tao sa Sky Palace ay natutuwa na si Dollar ay hindi gumawa ng hakbang upang patayin si Evil Eye o Lone Bambo. Ang Dollar na iyon ay hindi isang masamang tao, sabi ng leader ng Sky Palace. Nababaliw na ba si Dollar? Bakit hindi siya gumalaw upang sugurin si Evil Eye ngayon habang kayapa niya? Kumunat ang noo ng isang tao. Marahil ay nag-aalala siya na ang Sky Palace ay hahabol sa kanya kung gagawin niya iyon. Totoo. Walang dahilan para masaktan niya ang Sky Palace para sa kapakanan ng kanyang reputasyon. Habang nag-uusap ang lahat, ang laban ni na Lone Bambo at Evil Eye ay nagpatuloy. Siyempre kaya kitang labanan. Nakikipaglaban ako sa iyo ngayon. Ang boses ni Lone Bambo ay muling umalangaw-ngaw. Milyon-milyong taon na akong nabuhay, at sa bawat buhay, naging Diyos ako. Malakas ang aking kalooban, at ilang dekada ka pa lamang nabuhay. Walang silbi ang pagsubok na labanan ako. Sigaw ni Evil Eye. Ang pula ay muling nagkontrol sa Sky Eye, at pagkatapos, kalmadong nagsalita si Lone Bambo. Sabi niya, malakas ka, at patuloy kang nagiging Diyos. Ngunit palagi kang nananalo, hindi ba? Hindi mo pa naranasan kung ano ang pakiramdam na madurage. Hindi mo alam ang pagkatalo, at hindi mo alam kung ano ang pakiramdam na mawala ng lahat ng pag-asa. Hindi ko kailangang malaman, at iyon ay dahil mananalo ako ng paulit-ulit, yumig ka si Evil Eye. Bakit hindi mo subukang sumuko sa pagkatalo? Damhin ang mapait na sakit ng pagkadismaya. Ang Sky Eye ay naging pula na naman. Nang makuha ni Lone Bambo ang kontrol sa katawan, ang kanyang mga daliri ay naging espada. Pagkatapos ay itinaas niya ito sa kanyang noo. Beats! Ang Sword Mind ay dumampi sa kanyang noo at pumasok sa kanyang sariling katawan. Espadang Espiritu. Nang makita ang mga daliri ni Lone Bambo, lubos na nagulat si Hanson. Alam niya kung ano ang ginagawa ni Lone Bambo. Ang kanyang kalooban ay hindi sapat upang manalo kay Evil Eye, ngunit si Lone Bambo ay nakaranas ng kalungkutan ng maraming bangungot na buhay. Ngayon, sina Evil Eye at Lone Bambo ay magkasama.
Kapag ang kanilang pinagsamang emosyon ay pinakawalan, si Evil Eye ay kailangang magdusa sa salot ng depresyon. Si Lone Bambo ay nakaranas ng maraming bagay na hindi naranasan ni Evil Eye. Malakas siya tulad ng isang Diyos na nilalang, ngunit sa mga emosyonal na takot na iyon, mahirap para sa kanya na mapanatili ang kontrol at manatiling alerto. Ito ang hinihintay ni Lone Bambo. Hindi pa niya nilalabanan si Evil Eye dahil ang halimaw ay hindi pa lubos na nagsasama sa katawan ni Lone Bambo. Kung ginamit ni Lone Bambo ang masasamang emosyon kanina, si Evil Eye ay maaaring makatakas sa mga ito. Sa wakas ay nakakuha si Lone Bambo ng pagkakataong kanyang hinihintay. Ngayon ay ang kanyang pagkakataon upang maghiganti. Ang espadang espirito ay nagpalabas ng mga nakakulong na emosyon ng kalungkutan, at ang baha ay lumunod sa sumasalungat na puwersa ng kalooban. Sina Evil Eye at Lone Bambo ay lumubog sa napakalaking kalungkutan. At noon din, si Lone Bambo ang naging boss. Tangkilikin ang pakiramdam ng pagkabigo at kawalan ng pag-asa. Sigaw ni Lone Bambo. Imposible, paano, Arg? Isang sigaw ang pinakawalan ni Evil Eye. Ang nakakapagod na emosyon ay sumisira sa kanyang kalooban. Hinuhugasan nila ang lahat ng kanyang iniisip na totoo sa mga karagatan ng paghihirap. Naranasan ni Hansen ang mga bangungot minsan na, at pagkatapos ng kanyang maikling panahon, nawala na siya sa mga ito. Ngunit ngayon, kinontrol ni Evil Eye ang katawan ni Lone Bambo. Ibig sabihin siya si Lone Bambo, at ibig sabihin din nito na tinanggap niya ang lahat ng emosyon na nagpapabigat sa lalaki. Bigla, ang maraming uri ng kawalan ng pag-asa ay pinipilit sa kanyang mga balikat. Kahit ang isang Diyos na piling ay mapaparalise sa lahat ng iyon. Ang ikatlong mata ni Lone Bambo ay patuloy na dumudugo. Ang kanyang ekspresyon ay may pagkabigla at kalungkutan, ngunit higit sa lahat, punong ito ng kawalan ng pag-asa. Kabanata 2137. Kaya pala hindi ko nakita si Evil Eye na gumamit ng textless book para subukang palayain ang sarili. Bumantong hininga si Hansen. Nang makita niya ang espadang espirito na nagpapalitaw ng lahat ng nakakatakot na emosyon na iyon, alam niyang halos tapos na ang lahat. Kayang panatilihin ni Lone Bambo ang kanyang kalmado at kontrolado sa ilalim ng presyon ng lahat ng kalungkutan na iyon, ngunit hindi kaya ni Evil Eye. Ibig sabihin ay sinusubukan ni Evil Eye na labanan ang dalawang anyo ng kalooban ng sabay. At gaya ng sinabi ni Lone Bambo kanina, si Evil Eye ay hindi pa kailanman nakaranas ng depresyon na kasama ng pagkabigo at pagkawala ng pag-asa. Ngayon na kailangang labanan ni Evil Eye ang mga emosyong dumadagok sa kanya, kaunti na lamang ang natitirang lakas niya upang labanan si Lone Bambo. Hindi na siya makakalaban, at tapos na siya. Paano ito maaaring matapos ng ganito? Imposible ito, sigaw ni Evil Eye. Ang lilang liwanag sa kanyang mga mata ay nagsimulang manipis at kumurap. Kinakain ito ng dugo. Tumakas na sana siya kung kaya niya, ngunit ang kanyang katawan ay lubos na nagsama kay Lone Bambo, at walang lugar na kanyang matatakasan. Kung iiwan niya ang katawan ni Lone Bambo, ang kanyang kalooban lamang ang kanyang madadala. Ang lahat ng mga turo ng Gino na kanyang tinipon sa mga milenyo ay maiiwan. Hindi. Walang pag-asang tunog ni Evil Eye, at sa unang pagkakataon, tunog siyang natatakot. Ang mga lilang ilaw ng kanyang buhay ay nagsimulang madilim. Ang mga lilang pakpak ng paru-paro sa likuran ni Lone Bambo ay nagsimulang mawala rin. Ang baluti ng bulaklak ay nagsimulang malanta, mamatay, at mahulog. Habang nawawala ang mga bulaklak at pakpak, ang tunay na anyo ni Lone Bambo ay nagiging mas at mas nakikita. Bigla, ang ikatlong mata ni Lone Bambo ay kumislap ng lila. Isang liwanag ang lumitaw sa anyo ng isang paru-paro, at inihampas nito ang mga pakpak nito at sinubukang lumipad palayo. Katsa! Naghagis si Hansen ng suntok. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi mahawakan ang lilang paru-paro, dahil ang anyo nito ay parang isang hindi pisikal na anino. Huwag na kayong bumangga sa akin ulit. Kung gagawin ninyo iyon, pahihirapan ko kayo hanggang sa mamatay kayo. Ang lilang paru-paro ay nagsalita gamit ang boses ni Evil Eye, at tunog itong kakilakilabot na mapait at galit. Inihampas nito ang mga pakpak nito at nagtungo sa papel. Pang! Nang makita na ang lilang paru-paro ay halos maabot na ang papel, ginamit ni Hansen ang super spunk mula sa kanyang kamay. Ang suntok ay ginawang alikabok ang paru-paro. Synergenetic deified being hunted, Purple Eye Butterfly. Nakuha ang beast soul ni Purple Eye Butterfly. Hindi inaasahan ni Hansen na makakuha ng anunsyo ng pagpatay ng masira ang paru-paro, dahil ang kanyang pinatay ay ang huling, nagmamadaling bahagi ng kalooban ni Purple Eye Butterfly. May katuturan na hindi siya nakakuha ng xenogeneic gene, bagaman, dahil ang desisyon ni Purple Eye Butterfly na pagsamahin ang kanyang sarili sa katawan ni Lone Bambo ay marahil ay nag-alis sa pag-iral ng gene.
Ngunit si Hansen ay higit pa sa nagulat na nagawa niyang makuha ang isang deified beast soul. Si Purple Eye Butterfly ay naging Diyos ng maraming beses, sa kabila ng pag-abot lamang sa antas ng isang Marquis sa ikot na ito. Naisip ni Hansen na makakakuha siya ng isang beast soul ng Marquis kung makakuha man siya, at hindi niya kailanman pinangarap na makuha ang isang deified item. Ngunit napalampas ni Hansen ang isang mahalagang katotohanan. Tuwing si Purple Eye Butterfly ay kukuha ng bagong host, nagdadala ito ng isang binhi ng kapangyarihan. Gamit ang kanyang deified will at ang kanyang binhi ng kapangyarihan, palalakasin ni Evil Eye ang kanyang host hanggat kaya niya, sa huli ay magiging Diyos. Kapag naging Diyos na siya, ang kapangyarihan ay babalik sa kanyang kalooban at sa kanyang binhi, pinapalakas ang mga ito ng higit pa upang maghanda para sa susunod na ikot. Si Evil Eye Butterfly ay muling isinilang ng paulit-ulit, at sa bawat oras, hinahangad niyang palakasin ang kanyang binhi. Ginagawa niya ito ng paulit-ulit upang makamit ang huling hakbang ng pag-akyat. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa niya nagagawa ang huling hakbang. Umabot lamang siya sa pagiging Diyos. Ang baluti ng bulaklak ni Lone Bamboo ay patay na ngayon, at ang kulay ng kanyang mata ay naging isang permanenteng kulay pula. At pagkatapos, isang puti at lilang baluti ang nagsimulang isuot ni Lone Bamboo. Ang mga lilang pakpak ng paru-paro ay nagsimulang kumalat din mula sa kanyang likuran. Mukhang ibang-iba ito sa kanyang lumang Geno armor, at ito ay dapat na resulta ng kanyang pagsasama kay Purple Eye Butterfly. Pasensya na sa pagpapahintay, kalmadong sabi ni Lone Bamboo habang tinitingnan si Dollar. Ang papel para kay Evil Eye ay nawala, at kapalit nito, isang bago ang lumitaw. Nabasa nito, Sky Lone Bamboo. Putrages. Ang general ng Sacred na si Purple Eye Butterfly ay napatay na. Isang kahihiyan na ang isang Diyos na piling ay wala na para sa ikabubuti. Walang nagsabi sa kanya na maging Diyos. Hindi mahirap siyang patayin. Si Purple Eye Butterfly ay pinatay. Pinatay siya ng 2 Marquises. Ha! Matagal na sana siyang namatay. Si Dollar ay kumilos ng marangal, bagaman. Hindi siya nagtago ng isang mabilis na tagumpay. Kaya niyang makuha sina Lone Bamboo at Evil Eye ng sabay, ngunit hindi niya ginawa. Mukhang ang laban na ito ay magpapatuloy. Mukhang malakas si Dollar, ngunit si Lone Bamboo ay tiyak na mas malakas. Sinira niya ang kalooban ni Purple Eye Butterfly, kaya dapat ay may deified will siya mismo. Interesado ako kung sino ang mananalo ngayon. Tiningnan ni Hansen ang naibalik na si Lone Bamboo at nakaramdam ng isang pag-agos ng kaligayahan na dumaan sa kanya. Ngunit pinanatili niya ang kanyang kalmado at nagsabi, ayos lang. Kaya kung maghintay ng kaunti pa, kung iyon ang kailangan mo. Maaari ka nang magsimula. Hindi na ako kailangang magpahinga. Umiling si Lone Bamboo. Ang laban ay hindi pa nagsisimula. Para bang na-reset ang lahat. Inihampas ni Lone Bamboo ang kanyang mga pakpak ng paru-paro at nagsabi, mukhang nagsama na ako kay Purple Eye Butterfly, at bilang karagdagan sa mga pakpak, mayroon na ako ng kanyang lilang godlight. Ayos lang. Huwag kang mag-alinlangan na gamitin ito, sabi ni Hansen. Okay. Tumango si Lone Bamboo. Pagkatapos, ang mga simbolo ng mga mata ay nagsimulang lumiwanag sa mga pakpak. Ang liwanag ay kumalat hanggang sa sumabog ito at lumipad patungo kay Hansen. Si Lone Bamboo ay napakalakas, at ngayon ay mayroon na siya ng godlight ni Purple Eye Butterfly. Natatakot ako na si Dollar ay walang pag-asa. Masyado siyang mayabang. Nararapat sa kanya ang darating. Wala kayong alam. Iyon ay isang magandang pagpapakita ng kabayanihan. Ang panalo lamang ang maaaring gumawa ng isang tao na piling tao. Ang mga natalo ay mga baboy at wala nang iba pa. Ngunit si Lone Bamboo ay isang asterisk S-Shoal. Pinabayaan lang siya ni Dollar sa halip na patayin siya. Hindi maganda na gusto na niya siyang labanan. Ang panalo lang ang mahalaga. Si Dollar ay tanga dahil hindi niya tinapos ang buhay nito, kaya hindi mo masisisi si Lone Bamboo sa pag-uugali ng ganito. Anuman, kung si Dollar ay hindi kayang sirain ang Purple Eye Godlight, matatalo siya. Si Dollar ay isang napakalakas na individual. Sa tingin ko ay hindi siya sapat na tanga upang gumawa ng isang pagkakamali na tulad nito. Ang isang taong kasing lakas niya ay hindi dapat gumawa ng isang hanggal na hakbang na tulad nito. Dapat ay may paraan siya upang harapin ang Purple Eye Godlight. Kung hindi, bakit hindi siya susuntok ng may pagkakataon siya? Kung kaya niyang ipagtanggol ang sarili laban dito, bakit siya mananatili sa ilalim ng kontrol ni Evil Eye ng napakatagal kanina? Masyado na siyang nag-bluff. Kaya ko na naisip niya na pagkatapos ng kanilang pagtatalo, si Lone Bamboo o Evil Eye ay magiging lubhang nasugatan kapag lumitaw sila. Ngunit hindi. Si Lone Bamboo ay hindi nasugatan, at higit pa rito, umalis siya na may mga benepisyo ni Purple Eye Butterfly.
Kabanata 2138. Naramdaman ni Hansen ang lilang eyelight na pumulupot sa kanya. Naging limitado siya, at tulad ng dati, hindi niya maigalaw ang isang kalamnan. Dahil ginagamit ni Lone Bambo ang Godlight bilang isang markis, nagduda si Hansen na magtatagal siya. Ngunit kung kaya itong panatilihin ni Lone Bambo kahit isang segundo lang, sapat na iyon para matalo niya si Hansen gamit ang isang pag-atake lamang. Sinubukan ni Hansen na kumawala sa pagkakahawak ng liwanag o sirain ito, ngunit lahat ng kanyang pagtatangka ay nabigo. Kailangan kong pag-aralan ang ceiling light ni Purple Eye Butterfly. Hindi ako maaaring umasa sa Super God Body para iligtas ako sa lahat ng oras. Naisip ni Hansen si Purple Eye Butterfly, at pagkatapos ay bumalik ang kanyang isip sa Beast Soul na natanggap niya. Nagpasya siyang tingnan ito. Deified Beast Soul, Purple Eye Butterfly, uri ng salamin. Salamin. Ito ba ay isang uri ng lente? Tulad ng isang ordinaryong pares ng salamin na maaari mong isuot kapag lalabas ka. Naisip ni Hansen, habang naghahanda siyang tawagin ang Beast Soul. Ito lamang ang deified Beast Soul na mayroon siya. Kung gagamitin niya ito bilang dollar, at makikita ito ng ibang mga tao, hindi niya magagamit ito bilang kanyang tunay na sarili, si Hansen. Kung hindi niya kailangang gamitin ito, ayaw ni Hansen na ilantad ito sa publiko ngayon at ipagsapalaran ang pagkilala sa kanyang sarili. Ang Godlight ni Purple Eye Butterfly ay medyo malakas. Hindi ko ito kayang panatilihin ng matagal bilang isang marquis. Tiningnan ni Lone Bambo si Hansen, ngunit hindi siya gumalaw. Huwag kang mag-aksaya ng oras, biglang sumagot si Hansen. Isang gintong liwanag ang pumulupot kay Hansen at ginawang translucent ang kanyang gintong baluti, at dumaan siya sa lilang Godlight na parang wala ito roon. Ang lilang Eye Godlight ay hindi gumana. Namangha ang mga manunood. Si Purple Eye Butterfly ay isa sa 10 general ng Sacred. Ang kanyang kapangyarihan ay inilagay siya sa mga pinakadakilang piling tao, at totoo iyon lalo na sa kanyang lilang Eye Godlight. Maaaring ito ang pinakamahusay na silang power sa buong universo. Kung ang mga Diyos na piling tao ay walang paraan upang harangan o iwasan ang liwanag na iyon, maiiwasan silang gumawa ng isang galaw, pakopya walang magawa. Si Lone Bambo ay isang marquis lamang, bagaman, kaya ang lilang Eye Godlight ay hindi masyadong malakas. Ngunit laban sa isang taong nasa parehong antas, hindi dapat magkaroon ng problema. Ngunit madaling sinira ni Hansen ang lilang Eye Godlight. Ang pagsaksi sa isang bagay na tulad nito ay napakakatakot. Iyan ang kapangyarihan. Iyan si Dollar. Si Yisha, na nakakita kay Hansen na gumamit ng Super God Spirit, ay nagalit. Nang pumasok si Hansen sa Super God Spirit mode, ang kanyang katawan ay nagpalabas ng isang napakakatakot na presensya. Sa ilalim ng lilang Eye Godlight, itinuro ni Hansen si Lone Bambo gamit ang kanyang daliri. Isang kapangyarihan ang natipon sa kanyang dulo ng daliri. Mukhang pareho silang kasosyo sa isang sayaw, habang binuksan ni Lone Bambo ang kanyang sky eye sa parehong oras. Pagkatapos, ang dugo ay umagos sa kanyang katawan na parang alon ng karagatan. Pininturahan nito ang kanyang buong anyo, binabad siya. Nagsama rin ito sa kanyang lilang baluti at pakpak. Ang kanyang buong katawan ay lila at pula na ngayon, na parang nakatayo siya sa isang bloodlight. Itinaas din ni Lone Bambo ang kanyang daliri, itinuturo ito kay Hansen na parang espada. Ang kanyang katawan ay pula at lila, ngunit ang hangin ng espada ay walang kulay. Hindi ito nakikita. Kung ang hangin ng kanyang espada ay hindi nasa ilalim ng pula at lilang liwanag, ang kristal na parang espada ay magiging ganap na hindi nakikita sa mga tao. Walang hanggang daan ng langit mula sa textless book. Napansin ng leader ng Sky Palace ang hangin ng espada na natipon sa daliri ni Lone Bambo at napabuntong hininga. Gamit ang mga matang malapad, tinitigan niya ang kanyang mga daliri. Imposible, gaano katagal na siyang nagsasanay. Natutunan niya ang walang hanggang daan ng langit. Sigurado ka ba? Tumingin ang babaeng may itim na maskara sa leader na may ekspresyon ng lubos na kawalan ng paniniwala. Tumawa ang leader ng Sky Palace. Parang kalokohan ang tunog nito, ngunit sinabi niya, haha. Siyempre sigurado ako. Siya ang aking estudyante. Pinag-aaralan niya ang core ng walang hanggang daan ng langit mula sa textless book mula nang maging isang marquis. Siya ay isang mabuting estudyante, at sinasabi ko sa iyo, walang mas malakas kaysa sa kanya sa unibersong ito. Natutunan niya ang walang hanggang daan ng langit sa ganitong edad, ang Sky Palace ay ganoon kamapalad, bulong ni Burning Lamp Alpha. Hindi siya maganda ang itsura. Ang Sky Palace ay may napakaraming swerte. Marami sa mga matatandang tao na nanood, nang makita ito, ay nagalit sa paninibugho. Ang textless book ay mahirap matutunan.
Sa pamamagitan lamang ng pag-aaral ng 20% ng nilalaman nito, ang isang estudyante ay maaaring mamuno sa mundo. Ngunit ang pag-aaral ng core ng walang hanggang daan ng langit ay mas mahirap pa. Hindi marami sa Sky ang natutunan ang textless book, at mas kaunti pa ang nakakaalam ng marami tungkol sa walang hanggang daan ng langit. Ang ilang mga taong natutunan ito ay king class. Natutunan ng leader ng Sky Palace ang walang hanggang daan ng langit noong siya ay isang duke, at pinaniwalaan ng mga tao na siya ang pinakahanga-hangang henyo na umiral dahil sa paggawa nito. Ngunit ngayon na si Lone Bambo ay may walang hanggang daan ng langit bilang isang marquis, isang maliit na pagpapahayag na ang mga tao ay nagulat. Parehong nagtatayo ng kapangyarihan sina Hansen at Lone Bambo. Ang pula at puting kapangyarihan ay parang dalawang Diyos, nagninanga sa galit para sa isa't isa. Kahit ang pagtingin sa kanila ay nakakatakot. Parehong umabot sa tuktok ang kanilang mga kapangyarihan, at pagkatapos ay gumalaw sila. Si Hansen ay mukhang isang Diyos na may nakataas na daliri. Hindi ito isang magandang teknik na masaksihan ang pagganap, ngunit ito ay napakabilis. Kasing simple nito at marahas. Itinulak din ni Lone Bambo ang kanyang daliri pasulong. Ang hangin ng espada ay nagtungo kay Hansen na may lahat ng kapangyarihan ng isang runaway locomotive. Katcha! Ang mga kapangyarihan ay parehong dumaan sa isa't isa, at nangyari iyon, narinig ng mga manunood ang isang tunog na parang pagkabasag ng itlog. Ang baluti ni Lone Bambo ng pulang liwanag ay nabasag sa alikabok, ngunit si Dollar ay maayos naman. Natalo ako. Salamat. Seryosong tumango si Lone Bambo kay Hansen, pagkatapos ay pinunit ang kanyang papel. Nawala siya mula sa entablado ng Geno Being Scroll. Imposible, paano matatalo ang walang hanggang daan ng langit? Iyon ang kakanyahan ng daan ng langit. Maaari kang maglakbay sa oras gamit ito. Paano matatalo ang sinuman gamit ito? Tinitigan ng leader ng daan ng langit ang Geno Being Scroll, lubos na nalilito. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Alam niya kung gaano kalakas ang walang hanggang daan ng langit, at iyon ang dahilan kung bakit siya labis na nagulat. Natalo ang walang hanggang daan ng langit. Marami sa mga matatandang piling tao ay nagulat din dito. Tiningnan nila ang gintong katawan sa loob ng Geno Being Scroll na may takot. Tao, dollar, ang hindi mabilang na mga mata ay tinitigan ang dalawang salitang iyon, na naakit. Ang mga manunood ay isang malaking daloy ng emosyon, kabilang ang lahat mula sa paninibugho hanggang sa paghanga hanggang sa takot. Boom! Ang ilog ng Geno Being Scroll ay nabasag. At pagkatapos, si Dollar ay nawala sa paningin. Pagkatapos noon, isang video ang na-play sa Bronze Scroll. Inulit ng video ang mga laban ni Dollar. Maingat na tinitigan ng bawat piling tao ang mga laban ni Dollar sa Geno Being, habang ang bawat isa ay inuulit ng sunod-sunod, hanggang sa huling isa kung saan siya ay nakarating sa unang pwesto. Walang nag-isip na ang panghuling nagwagi sa antas ng Marquis ay isang taong nagngangalang Dollar. Tiningnan ng bawat noble ang panghuling resulta, hindi sigurado kung paano sila dapat tumugon. Kabanata 2139. Ang mga laban ni Dollar ay nasa buong pagpapakita sa kabuuan ng Bronze Scroll, at ang paningin ng kanyang gintong katawan ngayon ay nagdulot ng ibang reaksyon kaysa dati. Naabot niya ang unang pwesto sa antas ng Marquis, pinatutunayan ang kanyang sarili na ang pinakamalakas na umiiral. Ang video ay tumigil sa eksaktong sandali na sina Dollar at Lone Bambo ay gumawa ng hakbang upang makipag-ugnayan sa isa't isa gamit ang kanilang mga daliri. At pagkatapos, sa paningin ng lahat, ang video ay nabasag. Ang view ay nag-zoom ng mas malapit sa gintong katawan hanggang sa ang kanyang imahe lamang ang nakikita sa buong Bronze Scroll. Kumikinang ito ng napakalakas, sinumang mula sa anumang sulok ng universo ay makakakita nito ng malinaw. 10 minuto ang lumipas, ang gintong katawan ay tinanggal sa paningin, at ang pangalan ni Dollar ay lumitaw sa tuktok ng scoreboard ng Geno Being Scroll. Unang pwesto sa Marquis, Tao Dollar. Sa lahat ng antas, iyon ang pinakamahabang laban. Ang ibang mga antas ay nakoronahan na ang kanilang mga unang pwesto. Ang nilalang na nag-angkin ng unang pwesto sa antas ng Viscount ay si Han Littleflower. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Hansen si Han Littleflower. Si Lone Bambo ay nakaupo sa tabi ng isang umaagos na sapa. Tinitigan ng batang babae si Lone Bambo na may salungat na tingin sa kanyang masasamang mata. Sino ka? Tanong ni Lone Bambo sa batang babae. Ako ang bulaklak, sagot ng batang babae. Anong bulaklak? Tanong ni Lone Bambo. Ang mga paru-paro ay hindi mabubuhay nang walang bulaklak. Kung sinubukan nila, mamamatay sila. Ako ang bulaklak na iyon, sagot ng batang babae. Tumango si Lone Bambo, at tila naunawaan niya siya. Tiningnan niya ang batang babae ng sandali, bago tumayo upang umalis.
Bakit hindi mo na lang ako patayin? Hindi mo ba dapat akong kinasusuklaman? Tanong ng batang babae sa lumiliit na anino ni Lone Bambo. Mula nang iwan ako ng isang batang babae, nangako akong hindi na kukunin ang dugo ng isa pang batang babae, malamig na sabi ni Lone Bambo. Walang paglingon, patuloy siyang naglakad palayo. Kung hindi mo ako papatayin, ako ang papatay sa iyo. Ang katawan ng batang babae ay kumislap. Ang kanyang mga kamay ay naging pula, at lumipad siya patungo sa likuran ni Lone Bambo. Pang! Nang ang kanyang mga kamay ay makipag-ugnayan sa likuran ni Lone Bambo, ang kanyang mga kamao ay nag-iwan ng dalawang pulang marka. Ngunit kahit na ganoon, si Lone Bambo ay parang halos hindi niya napansin. Ang pagkabigla ng batang babae ay nagbigay daan sa galit, at sumigaw siya sa likuran ni Lone Bambo. Tanga ka dahil hindi mo ako pinatay, alam mo iyan. Ipaghihiganti ko ang kamatayan ni Evil ay balang araw. Pagsisisihan mo ito. Ang tanging pagsisisi ko ay ang mga oras na ako ay tanga at hindi ako mismo. Kumaway sa kanya si Lone Bambo, na parang nagpapalem. Kung ang pagpatay sa akin sa paghihiganti ang iyong hinahangad, taos puso kong ipinapayo sa iyo na maging mas malakas. Hanggat nabubuhay ako, ang pagkakataon para sa iyo na makuha ang paghihiganti na iyong ninanais ay magiging available sa iyo. Tinitigan ng batang babae ang likuran ni Lone Bambo hanggang sa tuluyan siyang mawala sa paningin. Ang mga laban sa Geno Being Scroll ay natapos na, sa wakas. Nagdetour si Hansen at dumating sa Sky Palace. Ang leader ng Sky Palace ay natutuwa na si Hansen ay nakabalik ng malusog, at sa kanilang pagkikita, ginamit ni Hansen ang pagkakataon upang magtanong tungkol sa Sacred. Leader, narinig ko na ang Purple Eye Butterfly ay nagmula sa Sacred. Maaari mo bang sabihin sa akin ng kaunti tungkol sa kung ano ang itsura ng Sacred? Ginamit ni Hansen ang kanyang makakaya upang magmukhang nagtanong siya dahil sa simpleng pagkamausisa. Ayaw niyang ipagsapalaran na ang leader ay tumingin sa kanyang isip at basahin ang kanyang tunay na iniisip. Ang leader ng Sky Palace ay nag-isip sandali, at pagkatapos ay nagpatuloy na magsabi, ang Sacred ay dating isang malaki, makapangyarihang paksayon. Hawak nila ang pinakamataas na pwesto sa Geno Hall, ngunit nahulog sila sa kaguluhan at pagbagsak noong nakaraang panahon. Maraming lahi ang walang alam tungkol sa sinaunang Sacred, at dapat kong aminin na kahit ako ay hindi pinaghihinalaan na ang isa sa kanilang mga general ay buhay pa. Ang 10 general ng Sacred ba ay mga Diyos? Nagkunwari si Hansen na nagulat siya dito. Oo nga, at higit pa sa 10 sa kanila. Ang 10 general ay ang pinakamalakas lamang sa kanilang rango, sabi ng leader ng Sky Palace. Si Hansen ay lubos na nagulat dito, kaya sinabi niya, upang magkaroon ng ganoong kapangyarihan, at gayon pa man ay nahulog sila, sino ang maaaring gumawa ng ganoon sa kanila? Walang nakakaalam. Ang sagot sa tanong na iyon ay isang bagay na hinahangad ng maraming matatanda na malaman. At hanapin ang universo gaya ng maaari nila, walang naipaliwanag. Kung nalaman nila ang katotohanan, marahil ay hindi magiging ganoon kawalang laman ang sistema. Bumantong hininga ang leader ng Sky Palace. Ang Sacred ay nasa mga walang laman. Nagulat si Hansen. Pinilit niyang ihinto ang pag-iisip. Ang lahat ng mga walang laman ay teritoryo na dating pag-aari ng Sacred, sabi ng leader ng Sky Palace na may pagtango. Ang Viscount na nasa unang pwesto ay maaaring isang tunay na tagapagmana ng Sacred. Kung makakasalubong mo siya, mag-ingat ka. Maaaring hindi pa siya Marquis, ngunit hindi natin alam kung mayroon pa silang ganoong mga tao sa ranggo ng Sacred. Lahat tayo ay kailangang maging maingat. Umalis si Hansen at nagsimulang mag-isip ng mga bagay-bagay. Ang mga walang laman ay dating pag-aari ng Sacred. Ibig sabihin ay si Little Flower ay naroon. Ang pasukan sa mga santuwaryo ay naroon din. Si Nine Life Cat ay nauugnay sa Sacred, at higit pa rito, kaya niyang pumasok sa mga santuwaryo. May kinalaman ba ang Sacred sa pag-iral ng mga santuwaryo? Ginugol ni Hansen ang maraming oras sa pag-iisip ng mga tanong na iyon, ngunit hindi siya nakakita ng marami. Hindi niya makonfirm ang alinman sa mga hula na nagawa niyang maisip. Ang tanging lead na mayroon siya sa ngayon ay ang lokasyon. Ngunit ang pagdaan sa mga walang laman ay maaaring maging imposible kung hindi ka Diyos. Ang pasukan sa mga santuwaryo ay nasa mga walang laman sa isang lugar, kaya tinipon ni Hansen ang maraming impormasyon tungkol sa rehiyon hanggat maaari. Ang lahat ng mga lahi ay nagsabi ng parehong bagay, bagaman. Kung hindi siya isang Diyos na piling tao, kung gayon ay pinakamabuting huwag nang isipin ang pagpunta roon. Kahit ang mga piling tao ng King Class ay maaaring makaranas ng mabilis na kamatayan sa pagtawid sa ganoong lugar. Kung ang lugar ay hindi ganoon kakilakilabot, kung gayon ang mga crystallizers ay bumalik na sana sa Gene Universe noon pa man.
Hindi sana sila namatay nang makarating na sila sa paglalakbay. Sumuko si Hansen sa pag-iisip tungkol sa paggawa ng 100 patungo sa mga santuwaryo, ngunit hindi niya inaasahan na sina Sacred at Little Flower ay nasa isang mapanganib na lugar. Put angina. Ano naman kung nasa mga walang laman na sistema ito? Walang sino man ang dapat na makapagpigil sa akin na hanapin ang aking sariling anak. Galit na human girl si Hansen habang pumunta siya sa White Jade Jing. Kailangan niya maging king class bago pa man niya maisip ang pagpunta sa mga walang laman. Kung hindi man niya maabot ang taas na iyon, tiyak na mahahanap siya ng kamatayan doon. Kaya, ang kanyang prioridad sa ngayon ay ang maging mas mahusay. Pagdating sa White Jade Jing, pumasok siya sa pangalawang White Jade Building. Nang makarating siya sa ikapitong palapag, nakita niya si Lone Bambo. Ngumiti siya at nagsabi, isang kahihiyan na hindi mo naabot ang unang pwesto. Matibay na sumagot si Lone Bambo, oo nga. Ngunit ang nangyari ay nagtutulak lamang sa akin upang maging mas malakas para sa susunod na pagkakataon. Nakakabagot ka. Hindi ka ba makakapagbigay ng mas kapanabik na pangako tulad ng pagsasabing matatalo mo si Dollar? Ngumiti si Hansen. Sa tingin ko ang pagtalo sa iyo muna ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Pagkatapos ng pagsara ng White Jade Jing, paano kung tayo ay mag-spar? Tumingin si Lone Bambo kay Hansen. May mga importanteng bagay akong gagawin. Marahil sa susunod na pagkakataon. Hindi interesado si Hansen na labanan si Lone Bambo. Totoo ito lalo na dahil ang lalaki ay may hawak na ngayon ng mga lilang eye godlights. Walang paggamit ng super god spirit, malamang na hindi talaga kayang talunin ni Hansen si Lone Bambo. Kabanata 2140. Tinapos ni Hansen ang pagsipsip ng Jade Spirits, at ang White Jade Jing ay nagsara. Kaya, mabilis na iniwan ni Hansen ang White Jade Building at pumunta sa Dream Island upang kunin si Bauer. Bago pumunta si Hansen sa Holy Heaven, ipinadala niya si Bauer sa Dream Island. Sa ilalim ng masigasig na proteksyon ng Dream Beast, walang sino man ang mag-iisip na guluhin siya. Papa. Pagkakita kay Hansen, tumalon si Bauer sa kanyang mga bisig. Matapos pasalamatan ng Dream Beast sa pagpapanatiling ligtas sa kanya, dinala ni Hansen si Bauer sa Jade Island. Si Isha ay nagsabi noon na tutulungan ako ng Sky Palace na maabot ang Marquise. Ngunit napakahirap maabot ang The Story of Jin sa antas ng Marquise. Pagkatapos kong maging Marquise, paano ko hahanapin ang mga kinakailangang resources upang maabot ang Duke, at pagkatapos ay King? Ang The Story of Jins ay talagang nagbibigay na kay Hansen ng sakit ng ulo nitong mga araw. Napakamaraming trabaho at resources ang kinakailangan upang patuloy na i-upgrade ang The Story of Jins, at higit pa rito, hindi pa niya nakikita ang kapangyarihan na talagang ibinibigay nito. Si Hansen ay nasa gitna ng pagpaplano ng kanyang kinabukasan nang marinig niya ang isang sumisigaw ng kanyang pangalan mula sa kabila lamang ng mga hangganan ng kanyang maliit na isla. Dumating sina Yun Sisters at Thousand Feather Crane upang makita siya. Binigyang malugod sila ni Hansen sa isang mesa na nakaupo sa tabi ng isang lumang puno. Doon, sinabihan niya silang lahat na umupo. Plano ko sanang bisitahin kayo, sa katunayan. Ngunit tingnan ninyo. Dumating kayo upang makita ako, sabi ni Hansen, habang sinisimulan niya maghain sa kanila ng tsaa. Ngumiti si Yunsuyi at nagsabi, hindi kami pumunta rito sa aming sariling kagustuhan. Narito kami upang maghatid ng salita mula sa aking ama. Wala ka ng gaanong oras na natitira. Wala ng gaanong oras na natitira sa ano. Nagulat si Hansen nang marinig ito. Panahon na para magturo ka sa lugar ng pagsasanay, ngumiti si Yun Sushang. Naiintindihan ko. Nakalimutan ko sana kung hindi ninyo ako sinabihan. Pupunta ako sa unang bahagi ng umaga. Naalala na ngayon ni Hansen na balak niyang magturo noon pa man, ngunit ang mga pangyayari na lampas sa kanyang kontrol ay naglayo sa kanya sa Sky Palace. Inurong niya ito ng isang buong taon, at may utang pa rin siya ng 10 araw na pagtuturo. Kuya Han, ano ang ituturo mo? Tanong ni Thousand Feather Crane. Iniisip ko ang Suppress Evil, sabi ni Hansen. Kung kaya niyang ituro ang Suppress Evil, iyon marahil ang pinakamagandang opsyon. Pag-uusapan mo ang Suppress Evil. Nagulat sina Thousand Feather Crane at ang iba pa nang marinig ito. Masamang ideya ba iyon? Hindi ba ako pinapayagang pag-usapan ito o ano? Tanong ni Hansen, na may nakikitang pagkalito. Siyempre pinapayagan kang pag-usapan ito, ngunit, hindi nagpatuloy si Thousand Feather Crane. Parang gusto niyang iwasan ang pagsasabi ng isang nakakasakit na bagay. Sa halip, si Yunsui ang nagpatuloy para sa kanya, na nagsasabi, ngunit ang Suppress Evil ay napakahirap turuan.
At mayroon ng isang guro na nagsasalita tungkol sa suppress evil. Higit pa rito, napakahusay niya rito. Isang king class elite ba siya? Tanong ni Hansen. Hindi. Siya ay isang duke mula sa Rui Beast. Ang kanyang talento ay nasa mga kapangyarihan ng suppress evil, kaya ang kanyang suppress evil ay, natural, mas malaki kaysa sa iba. Walang maraming tao na kasing husay niya pagdating sa kasanayang iyon. Bilang resulta, ang mga matatanda ay karaniwang nagpapahintulot sa kanya na manguna sa mga talakayan sa suppress evil, sabi ni Thousand Feather Crane. Sa ganoong kaso, pag-uusapan ko ang ibang bagay. Nababahala na ngayon si Hansen. Wala siyang ibang maisip na ituturo. Si Hansen ay may maraming Geno arts, ngunit lahat sila ay lihim. Hindi niya dapat ituro ang mga iyon sa iba, at wala ang mga iyon, wala siyang ideya kung ano ang dapat niyang lektayirin. Kuya Han, dadalo kami sa iyong mga aralin bukas. Bago umalis sina Thousand Feather Crane at ang iba pa, nagplano silang makipagkita kay Hansen sa lugar ng pagsasanay sa susunod na araw. Hindi pa rin alam ni Hansen kung ano ang dapat niyang ituro, bagaman. Plano niyang tanungin ang mga tao sa Sky Palace kung ano ang gusto nilang marinig. Nang marinig ng mga estudyante ng Sky Palace na si Hansen ay sa wakas ay tutuperin ang kanyang requirement sa pagtuturo, maraming tao na hindi nagpaplanong pumunta ang nagbago ng kanilang isip. Kahit ang mga feathers tulad ni Angia ay nakinig. Gusto nilang makita kung ano ang maituturo ni Hansen sa kanila. Dinala ni Hansen si Bauer sa entablado kasama niya. Nakita niya ang maraming estudyante sa harapan. Maraming manunood, at kulang ang mga upuan upang mapaunlakan silang lahat. Maraming tao ang napilitang tumayo. Sina Hansen at Lone Bambo ay tinutukoy bilang mga master ng kutsilyo at espada, at ang mga residente ng Sky Palace ay interesado sa mga Geno arts ni Hansen. Hindi lamang ang mga nasa mas mababang antas ang nakinig kay Hansen noong araw na iyon, dahil maraming marquises ang dumalo rin. Nakuha ni na Thousand Feather Crane at ng mga kapatid na yun ang ilang upuan sa harapan para sa kanilang sarili. Tumango si Hansen sa kanila, na parang nagsasabing hello. Dahil siya ay isang guro sa entablado, at medyo hindi angkop para sa kanya na batiin ang iba sa ganoong paraan. Kuya Han, ano ang ituturo mo? Malakas na sumigaw si Eugene mula sa harapan. Ano ang gusto mong marinig? Kung mayroong anumang partikular, isasaalang-alang ko ang inyong mga kahilingan, tanong ni Hansen. Umaasa siyang ang isang tao sa mga manunood ay magkakaroon ng magandang ideya. Sword skills. Gusto naming marinig ang tungkol sa sword skills. Bakit sword skills? Knight skills sigurado. Si Kuya Han ay tinuruan ng dalawang alamat. Bakit hindi mo kami turuan pareho, dahil tinatawag kang master ng kutsilyo at espada? Marami sa mga estudyante ang nagsimulang mag-away sa isa't isa. Masyadong maraming magkakaibang opinyon, na hindi nakatutulong kay Hansen na gumawa ng desisyon. Mayroon akong mungkahi. Kung posible, sa tingin mo ba ay maituturo mo sa amin ang suppress evil? Ang boses ni Eugene ay napakalakas, ang kanyang tawag ay nagawang lunurin ang lahat ng iba pa. Ano ang punto ng pakikinig doon? Masyado na naming narinig ang tungkol dito, at napakahirap lang nitong pagsasanayin. Maraming estudyante ang nag-away upang ipahayag ang kanilang sasabihin. Maraming estudyante ang nais na pagsasanayin ang suppress evil, ngunit ang teknik ay talagang mahirap maging mahusay. Ito ay isang Geno art na tumatagal ng napakatagal na panahon upang matutunan. Ang pag-aaral nito ay halos masyadong mahirap. Ang suppress evil ay isang magandang mungkahi. Habang ang lahat ay nasa gitna ng pagtatalo sa isa't isa, isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw sa hangin. Hindi ito malakas, ngunit narinig ito ng lahat. At higit sa lahat, pamilyar ito. Lahat ay tumingin sa boses, at ang nagsasalita ay si Lone Bambo. Nakatayo siya sa gilid ng bulwagan. Si Eugene ay mukhang medyo nahihiya ng sigawan ng lahat ang kanyang mungkahi, ngunit ngayon ay labis siyang nasasabik at sinabi niya, tingnan ninyo. Gusto ring marinig ni Kuya Lone Bambo ang tungkol sa suppress evil. Gusto ko ring ipagtuturo ni Kuya Han sa amin ang tungkol sa suppress evil. Oo, ang suppress evil ay maganda. Nakinig na ako ng maraming lecture tungkol sa suppress evil. Kung galing ito kay Kuya Han, gayunpaman, dapat itong kakaiba. Makinig na tayong lahat sa suppress evil. Gusto ring marinig ni Kuya Lone Bambo ang suppress evil ni Hansen. Dapat itong iba. Gawin na natin. Ang mga estudyanteng nag-aaway ay biglang nagkasundo sa isa't isa. Gusto nilang marinig ang suppress evil ni Hansen. Pagkatapos ng mga bangungot, si Lone Bambo ay hindi kailanman pumunta sa lugar ng pagsasanay upang makinig sa mga lecture.
Ngayon na si Lone Bambo ay naruroon upang makinig sa Suppress Evil ni Hansen, naisip ng lahat na ang Suppress Evil ni Hansen ay dapat na isang espesyal na bagay. Gusto na nilang marinig ito ngayon. Nang makita ang lahat na nagnanais na marinig ang tungkol sa Suppress Evil, tahimik na sinabi ni Hansen, "Okay, tuturuan ko ang Suppress Evil. Ngunit ang aking kahusayan dito ay wala namang espesyal. Makinig lang kayo at huwag ninyong masyadong seryosohin. Ang sasabihin ko ay payo lamang.